ang hard drives? At that time po, hindi ko pa po alam kung may nag-utos. At that time po, hindi ko pa po alam kung may nag-utos o wala. Basta sinabi lang po sa akin ng kaibigan ko na may kumuha na po ng laptop at hard drives. Apo. Is it true na si Dr. Vicky Bello ang nagbigay ng susi kila Eric Opo. Chua? Opo. Okay. Opo. Siya. So, nangyari po nun, may I continue po? So, nangyari po nun, since, of course, very shameful po yung experience na nagawa ko yun kay Vix na napakabait po sa akin, na nagawa ko yun sa barkada ko, na tagal na namin magkakilala, napahiya ako sa fraternity ko, magiging disappointment to sa family ko. Tapos, nung nalaman ko pa po na yung hard drives ko, yung hard drive, nakuha, hindi ko nakayanan. Kasi hindi po, yung laman po nun, it's not something that I'm proud of. It's something na pag nagdadasal ako, sinasabi ko lagi, hindi ko mine-mention, parang sana hindi na lang alam ni Lord. Pero that's something I'm very, very shameful of. So, nung nalaman ko po na kinuha, ang ginawa ko po, nag-take po ako ng, may 3 pa pong ecstasy sa bulsa ko nun. Tinake ko po. Tapos bumili po ako ng volume 30 po. Tapos, in-start ko na pong inumin. Pagdating ko sa bahay, nung nakita ko na wala yung hard drives, tinuluyan ko na po sarili ko, nag-take ako ng 30 na volumes para magpatiwakal. 3 days after po, nagising po ako, nasa basement na po ako ng Makati Medical Hospital. At nakakulong po ako doon hanggang December 23, 2008. Pagkatapos po noon, nakalabas po ako December 23. Nagpasko po ako sa bahay. Tapos nung January po, kasi hindi na po namin napag-uusapan kasi yun nga po, ayoko pong pag-usapan yung ganun. Ayoko pong pag-usapan yung videos din kasi sobrang kinahihiya ko po. January po, first week of January, I think. Ma'am, kung pwede pong medyo maingay lang po. Quiet. Silence, please. So, nung January po, magkasama po kami ni Dr. Bello. Nag-uusap po kami finally. Noong mga times na yun, nagkakausap na kami. Naglabas na po siya ng sama ng loob. Nag-away kami. Nagpabugbog ako. Tapos sobrang galit ko po, tinawagan ko si Bistek. Tapos sinigawan ko si Bistek. Tapos binaba namin yung phone. Late, after a few minutes, tumawag si Chua kay Bistek. At kay Dr. Bello. Tapos gusto niya daw ako makausap. Sinagot ko yung telepono. Tapos sabi sa akin ni Eric Chua, dahan-dahan ka sa pagkilos mo. Tandaan mo, baka hindi mo alam, may hawak kaming videos against you. Pwede namin tong ilabas kahit kailan para sirain ka. Kaya mag-ingat ka. Kaya napagkasunduan namin nung panahon na yun, sige, no relationship na lang, hindi tayo magkaibigan. O hindi tayo magkaaway, no relationship. Afterwards, kinausap ko po si Dr. Bello, tinanong ko po sa kanya, finally, nagkaroon po ako ng lakas loob na pag-usapan yung hard drive. Tinanong ko po kung ano nangyari dun sa hard drive ko. At yan na po yung nakalabas sa affidavit. So sino ang nagpalabas nito? Hindi ko po alam. Gusto ko din po malaman. Bakit hindi mo masabi? Ilang tao ang pumasok doon sa condominium mo? Bakit hindi mo masabi? Natatakot ka? Baka lumabas sila na marami pa siyang i-expose? Wala po akong proof kung sino sa mga may hawak ng videos o nakahawak ng videos. Dahil lumabas sa news, di ba? Na marami pa siyang papuputukin kapag ikaw ay nag-file ng demanda. Ikaw ba ay magpa-file ng demanda against those 2 people? Sir, at this time, palagi ko po, naduraan na naman ako, nayurakan, nilalait na ako ng nabuhusan pa akong tubig. Kung nakita niyo naman po, siguro naman po, wala na akong katatakot ngayon kahit ikamatay ko. So magpa-file ka ng kaso dito sa 2 taong ito? Hindi ko pa po iniisipin yan. I'm taking it one step at a time, Senator. So, Senator, kung tinatanong niyo po ako kung alam ko kung sino ang nagpakalat ng videos, hindi ko po alam. Kung tatanungin niyo po ako kung may suspetsa ako kung sino nagpakalat ng videos, may sasagot po ako sa inyo. Pwede niyong sabihin sino ang suspetsa mong nagpakalat ng video? It's either Eric Chua or Bistek. Kasi sila lang po ang may hawak ng video. So, it's either Eric Chua o si Bistek. Opo.
kung ako tatanungin nyo, between the two, kasi mas kilala ko po yung mga kaibigan kong yun. Between the two, mas inclined po ako na isa dun sa kanila. Pero hindi na po ngayon siguro yung time para sabihin kung sino yun para sa akin. Pero naniniwala ka din na kung hindi mo kinuna ng video, wala sana tayo dito ini-hear. Totoo po At yun. wala tayong problema ngayon at wala Totoo ka po sanang nababoy na tao at wala kang sinira na taong katulad ni Katrina Halili. Totoo po yun. At pinagsisisihan ko po na mabuti. Pinagsisisihan ko po ito nagawa ko. Madam Chair, with the... Sorry po dun sa mga... But the chair will have to ask a few questions. I don't Okay, go want ahead, ma'am. the Okay. trend. Nung ginawa mo itong videos nyo sa madaming babae, Opo. may consent ba sila binibigay? O walang consent? O ang iba may binigay na permiso, ang iba wala? Paminsan po meron, paminsan po wala. Katulad ng lumabas dyan kay Marica Reyes, may consent ba yun? Ma'am, since she chose not to be involved here, kung pwede po, I'd rather not further compromise my possession by All right, divulging I it. understand. Yung video nyo kay Katrina, may permission ba yun o wala? There are 4 videos with Katrina po. Yung first po, hindi naman po humingi ng permission but the camera was right in front of us. In fact, if you watch the video, makita nyo po na inayos ko po muna yung camera before I went to her back. Yung second video po, I was right in front of her. In fact, if you watch the video, it's also not a sex video. She was dancing. And I was right in front of her. I was even commenting. And I even shouted, "Sizzling hot." On the third video, she was talking right in front of the camera. And sorry din. That is where she even mentioned, tinatanong ko anong ginagawa niya. She said, "I'm peeking." I'm peeking. Madam Which Chair, is- a follow-up question only. Yes, You mean can to we s- ask him to finish? Because I want mean to to know say- what happened to the fourth video. The fourth video po, wala po siyang alam. Hindi niya po alam at wala pong consent yun. So, ibig mo sabihin yung tatlong video, may knowledge si Katrina? Yes po. And I can prove it po. If you watch the video, makita niyo po. Madam Chair, can we ask Ms. Katrina to answer? Yes. Yung Yes. mga video po na sinasabi niyang alam ko hindi po sex video yun. Yun po yung kinakausap niya po ako, tsaka yung sumasayaw po. That is Yung true po. tatlong video na may consent si Katrina, Opo. hindi sex videos. Hindi po. Pero yung sex video, hindi mo hiningi ang permission ni Katrina. Hindi po. At mali po yun. So, Ang cameras, nasaan mo tinago yung camera? Sir, ma'am? Saan nyo tinago yung camera nung fourth video? Actually, hindi ko po tinago yung camera. We were in the hotel sa Holiday Inn po. We were also on drugs at that time. And I placed the camera beside the TV. Ma'am, in fact, I'm so sorry. But I was not even the one who got the rooms. Whenever we'd meet, never mind po. Madam Chair, just one last question, with your permission, Madam Chair. Dr. Thank Ko, you. Yes po. you were saying that you were high on drugs, both of you were high on drugs when you committed this sexual act. What about Dr. Abelo? Was she also high on drugs? I know po, hindi po nagda-drugs. In fact, no one po knew that I was taking drugs until December po. What about your other victims? No po, hindi po Were sila you nagda-drugs. high on drugs when you committed these sexual acts? Not only with Some po. Miss Katrina. Some. Not So all. your majority of the sexual acts, you were high on drugs? Sir, if you noticed po, all the videos that came out po, lahat po sila 2007. It's a weird coincidence, So but th- it's really 2000. Does that mean to say that up to now, up to this date, you're still on drugs? No po. Since lumabas po ako ng December 23 from the basement, I was cleared po. And I was undergoing psychotherapy 4 times a week, 3 to 4 times a week. So you've been addicted. I became Naging dependent. addict ka. I became dependent on drugs po. Yes, addicted. Opo. Only with ecstasy, not with any other substance. Opo. So In fact- you being a doctor, di dapat Yes, sir. alam mo yun. Opo. Hindi mo ba nalalaman bilang isang profesional, bilang isang doktor, na yung iniinom mo na
na droga ay makakasama sa katawan mo o nakakasama sa utak mo? Opo. In fact, that was my initial fear. Kaya ayoko mag-take nung unang ino-offer sa akin na drugs. And then I took it. Okay lang. Then next time, took it. Okay naman ako. And then, as a doctor, ewan ko, medyo crazy din ang ginawa.